umaga, Batangas. Andito po tayo ngayon sa Barangay Malibayo, isa sa mga upland barangays ng lungsod ng Batangas, 15 kilometro mula sa city proper. At kung mapapansin ninyo, nung tayo umaakyat dito, talagang makikita natin ang kaluntian, kalinisan at kagandahan ng lugar. At ngayong umagang ito, atin pong pupuntuhan ang pagkaluntian ng Barangay Malibayo. Samahan po ninyo ang inyong lingkod, Letty Chua, kasama si Elmer Zaraspe. At para tayo ipasyal sa kanilang matulaing lugar dito sa Barangay Malibayo, kasama natin ang kanilang punong barangay, si Pangulong Roping Cabatay. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po naman. Okay. Ano po ba ang may pagmamalaki ng Barangay Malibayo? Ay dito po ang aming kalinisan at saka ito pong aming barangay Gulayan. Ayan. Ito po'y community garden, itong Gulayan sa barangay. Opo. Sino pong may-ari ng lupa? Ay ito po ay dating sa gobyerno na. Nung una pa ho dahil na ito ang school nung una. Okay. Ay dito ang aming pinagtaya pero naman ito na lang ang pinakamagandang lugar dito sa amin. Okay. So ilang buwan po ninyo itong inalagaan at sino po ang katuwang ninyo dito? Bali po ay ang aming alalay dito yung mga taga-Okbas. Bali siguro ngayon ay 18 na yata Martes na kami nagsasama-sama dito. At dito na kami nagtatanghalian. At hapon na kung kami mag-iwahulay dito kasama ang aming mga kabarangay. So talagang maganda ang bonding ninyo. Opo, talaga namang sa aming pagtutulungan ng mga kagawad, mga barangay police, talagang nagkakasama-sama. Napakaganda naman yung tingnan. Okay, nakatikim na po ba kayo ng inyong mga gulay dito? Opo, talagang sawa-sawa na po. Talagang naglalakihan na nga ang iba. Okay, so puntahan natin yung pinagmamalaki ni Pangulong Cabatay at ang kanyang pamunuan. Tara na po! So andito pa rin tayo sa Barangay Malibayo sa kanilang gulayan sa barangay. At kung mapapansin po ninyo, halos lahat ng mga halaman dito ay parang sa pagluluto ng pinakbet. May talong, may sitaw, kamatis, ampalaya. Pero naiba itong pipino. Kasi itong pipino na to, ito yung parang nilalagay natin sa salad at pwedeng kainin ng hilaw. Okay, so tulad ng sabi ni Miss Andal ng Okbas, ito pong mga pipinong ito, kung maaari ay yung maliit na lang para ito yung inunguya sa halip na sitsirya. So, kakapanayamin natin dito ang ilan sa mga kagawad na nagsikhay para mabuhay itong gulayan nila sa barangay. Okay, so kasama natin dito ang kapatid ni Pangulo at kagawad, si Kagawad Berting Cabatay. Nakikita ko po yung iba't ibang mga gulay dito. Tulad nito mga talong na ito. Ano po ba ang ginawa ninyong pagtatanim dito bukod dun sa technical assistance ng Okbas? Ilang linggo na po itong mga talong na ito? Ito po ay siguro yung mga 2 buwan kalahati po na naming naitanim na dito. Anong breed ito? Itong talong na ito, mahaba eh. Tsaka, Mukina po yan. Ha? Mukina. Mukina. Kayo po ba isa sa mga nagtanim nito? Kagawad? Opo. Okay. Kami po tulong-tulong na yung mga kasama taga-barangay. Ito palang talong ay nabulaklak din. Ayan may bulaklak, kulay violet. At saka meron silang mga cover. Ano ang dahilan at inyong tinatakpan ito? Po, minus kami sa damo. Isa pa po, malaking tulong sa mga insekto. Nasisilaw sila pagka mainit kaya hindi itong nagkakaroon ng sira ang bunga. Ayan. So, ano ang balak nyo dito? Kailan ang harvest time? Ito po siguro mamaya pong hapon. Inintay nyo kami? Opo, para makita ninyo Makita talaga yung products ng inyong labor. Okay. Para makita ninyo kahit ang maganda po ang bunga. Ayan. Punta nga kayo. Ayan. Ayan. Okay. So, ayan ma'am. Ma'am, kayo po kagawa din? Hindi po. Ano po kayo? Women's Group. group po. Pangalan po?
Pangalan po? Gorgonya Kabatay. Puro kabatay pala dito. Ano ha? Bayaw ko po Ah, yan. bayaw. Okay, so ano masasabi mo dyan sa hawak mo? Nakatikim na gaho kayo ng ani dito? O ngayon pa lang? Ano po? Ah, sawa na. Naku, sa bayan hindi pagsasawaan yan. Oo. Marami na din po kami benta ng ganito dahil sa maganda nilang kulay na variety ng talong, ay di mabenta po itong ganitong kulay. Okay, magkano po kaya yung isang ganyan? Sa 1 kilo, magkano po? 1 kilo po dito ay 20 lang. 20 pesos. Ilan ang perasong ganyan kalaki? Ito po. 7. Ayan, buhay na ang pamilya. Ano? Pwede na magprito. Oo nga po. Pwede iprito. Masarap eh. Sausaw sa toyo. Opo, sa patis. Okay. So, dito naman po sa bahagi ng, ayan, ampalaya naman. Bitter gourd. O, sino naman po? Okay, sige. Tingnan natin. Anong masasabi ng mga kagawad? Talaga naman, nilagyan pa niyo ng balag. Pangalan po? Ako po si Consiel Gianni Tolentino ng Sitio Mormor. Okay, Sitio Mormor. Bakit ito tinawag na Sitio Mormor? Dahil ito po, yung Sitio Mormor po ay sakop na rin po nitong barangay Malibayo. Ay kami po ay nagkasama-sama dito dahil isa po itong barangay. Dahil po yung amin ay barangay Malibayo na rin po, pero kami po yung Sitio Mormor. Po amin nakamulatan na Nakamulatan? kami po yung dumating doon ay numubuhay po kami doon po kami sinilang ay ngayon po ay tawag na po doon ng mga matatanda ay Sitio Mormor. Meantime, ito pong ampalaya. Ano naman po ang masasabi nyo dyan sa ampalaya na nakikita natin dito? Natutuwa po ba kayo at bumunga na ang inyong pagsisikap? Opo, tuwan-tuwa po kami dahil kami po ay napakarami po dito nagkatulong-tulong. Sa awa po naman po ng Diyos, nakikita na po ang grasya na marami na pong bunga. Na kami naman po ay sa tulong din po ng taga-Okbas tulad ni Ma'am Flor, ay kami po ay tinulungan para po mapaganda namin ang buong kabuuan itong aming garden po. Apo. Kagawad? Kagawad Leti Dory po. Oh, katukayo. Leti Dory. Okay. Dote. Ayan. So, napakaganda nitong mga gulayan dito. At itrabaho din ang magawa ng mga balag-balag. Di po ba? Opo, talagang trabaho po. Anong oras ng inyong pagtatrabaho dito sa gulayan? Ganito po, umaga na hanggang tanghali po. Hanggang hindi masyadong mainit? Mainit. Opo. Okay. Ano-ano yung mga gulay na nakatanim dito? Pakisabi nga sa ating mga tagapakinig. Dito po may okra, may ampalaya, may talong, sitaw, kamatis at kalabasa. Ayan. At saka po sili. Aba? At may pipino. Opo. Punta tayo kay Miss Andal. May hawak ng pipino eh. Siya yung kinatawan ng Okbas na nagdadala ng mga serbisyo mismo sa barangay. Ay di, ito po ay, talaga ito yung masustansya. Ngayon itong aming variety, maliit lang siya. Ganyan lang kaliit. Ganito. Parang ilang dangkal yan? Maliit pa sa rini, kinukuha na kasi ito ay pagka ganito nakalaki, medyo malaki na yung buto. Parang kaya nag-develop ng ganito kaliit para yung mga bata matutong kumain. Ayan. Nang hindi chichiri ang kinakain. Ayan. Dahil maganda daw ang pipino sa katawan at ang sustansya niya nasa balat. Kaya dapat kakainin ng pipino ay di may balat. Ayan, at saka pagka may eye bags, nalagay mo lang yung pipino, mawawala na yung eye bags mo. Andun yung ating pipino. Ayan, okay. Tikman nga niyo ang pipino. Sarap siya. Maharap nga ho. Ang tamis Dapat ganito lang kalaki. Pagka ganito hindi naman. Malasa. Sa halip na si Chiria, ang Ganito. kinakain ng mga bata, ay mga ilang ganito naman ang na-harvest. Madami po. Kasi everyday Maharap dapat nga. sila mag-harvest. Maharap. Plon. Kaso mo, naglalakihan. Dalhin din na nila. Kasi parang mga taga rito ay nanawa na sa pagkain. Kaya nalaki. May tanim po kaming mga sari-sariling puno, ay hindi na po nakakain yun dito. Sawa na po sa aming tanim. So, dinadala na lang nyo sa merkado? Sa palengke po. Palengke. Okay, so punta naman tayo doon sa kamatis. Sa kamatisan. So, si
Kagawad Kabatay. Wilfredo Kabatay. At dito tayo sa Kamatisan. Wow, talaga naman. Masasabi nating pwede nang i-harvest, di po ba? Pwede na pong i-harvest at talaga pong natutuwa kami na nakikita namin ang aming pinaghirapan talagang aming may pagmalaki na sa ibang barangay. So far, ilang kilong kamatis ang inyong naaani dito? Bali po ay hindi pa po kami talagang nakakapag-harvest ng buuan. Ang amin po yung pa-kilo-kilo lamang pag po may bumibili ng ano. Pero naka-record po yung amin lahat ng mga dito in harvest. So far, magkano ang isang kilong kamatis? Magkano pinagbibili? Magkano? 20 po ang isang kilo. Ang kamura. Okay, so kinakausapan niyo ang inyong mga halaman? Opo, dahil talagang nakikiusap din kami na sana pagbigyan nila yung aming mga paghihirap dito. Okay, sige nga, sample, kausapin mo nga aring kamatis, kunwari. Sana mamunga ka ng marami at yung tulungan kami para may pakita naman namin na ang aming paghihirap ay talagang inyong sinuportahan din. Sumasagot ka ho siya? Sumagot po sila sa pamamagitan ng kanilang bunga. So kasama natin dito si Kagawad Pagkaliwagan. Ang first name po? Amado. Amado. Parang si Amado Cortez. Tandagaw niya yan. Si Amado Cortez. Okay, so ano ho yung naging contribution ni dito sa pagtatanim ng pipino? Kami nagposte, naglagay ng mga Nylon? Nylon. Nag-aabono kami. Okay. So, sa pagdidilig po, ano naman ang sistema dito? Yung... Araw-araw kayo dinidilig? Hindi. Tuwing Martes, dinidilig namin. Martes. Hindi pwede ang maraming tubig? Hindi. Takal po ang abono. Takal po namin ang abono. Okay. Dito. Paano niya ito may papagpatuloy? Kagawad Amado? Ay, co-continuous namin yan hanggang kuwan. Basta magsama-sama lang kami lagi. Aming kukuhanin yan. Aalagaan namin. At pagkatapos niyan, tatanim uli kami ng panibagong Ayan, okay. So yan po ang keyword, ang pagsasama-sama ng mga barangay residents at ng barangay officials dito po sa Barangay Malibay.